Gulo ngayon ang trending sa social media, yung Paksilikahab. Maraming fake news, maraming mga nagmamamarunong at nagbigay ng maling konklusyon. Doon sa mga karaniwang concern nila ay patungkol sa tubig at saka sa power. Ating pong pinakita na ating pong nagpropose po tayo ng design na ito ay magiging sustainable ang tubig at water. Ang tubig ay recycling system upang hindi po ito magkakaroon ng paggamit o pagmarking wastage ng tubig. At ganoon din naman, ginawa po nating presentation na ito po ay sustainable, sarili pong power. Nagamit po tayo ng proposed na solar system, yung buong mga bubong sa mga building, ating pong propose ito na solar at ating pong binakapan ito ng mga modular na nuclear modular unit. Kaya na-resolve po natin yan. Ngayon, tuloy po tayo sa history kung paano po, bakit umunlad ng nauna ang Singapore at saka Taiwan. Balikan po natin ang kwento. Struktura, incentives at regulasyon upang hikayatin ang mga multinational companies na mag-invest dito. Pagkatapos, unti-unting nagkaroon ng technology transfer, local expertise at daan-daang libong trabaho. Yan ang naging economic miracle ng Singapore na ginaya rin ni Deng Xiaoping ng China. Ayon kay Lee Kuan Yew noon, dahil salat sila sa natural resource, ang goal nila ay maging relevant sa Amerika, sa Europe at sa buong mundo. So, you and I had a conversation once about a whole range of leaders, and you said to me, the man that you most admired of all the people you'd ever met was Deng Xiaoping. That's what you told me. Deng Xiaoping admired you too because he sent Chinese, 30, 40,000 of them, to Singapore to figure out what you were doing. Am I right? Yes. What was it you were doing that he wanted to see? He was astonished when he came for the first time in 1978. Then he found a Singapore which was contrary to what he was given in his brief. Yes. He found a prosperous, orderly society, everybody owning their own homes and with a job. So I said, how did you get there? I said, well, we educated our people. And look at all these companies, Americans, Japanese, Europeans, they bring technology, they train our people, we learn how to do things. And because we're cheaper, after a while we become general managers and company managing directors. And we learn how to do that and we become suppliers to them. So he said, oh, you made use of capitalism to build a more egalitarian society. Everybody owns their home. I will do the same. Nauna po ang Singapore at Taiwan dahil nauna po silang nagiging supplier, fabricator ng semiconductor, at sila po ang naging supplier sa buong mundo patungkol sa mga semiconductor fabrication. Ngayon po, tuloy po tayo sa dito nga sa ating sa usapan po dito sa ating bansa. Sinasabi natatakot o nangangamba yung marami dahil sabi daw hindi po ito tinanggap sa mga ibang bansa tulad ng US, Australia o sa ibang mga lugar, kaya po bakit tayo ay tatanggap. Ngayon, magkaiba po ang ating pangangailangan at kanilang mga pangangailangan. Mangyari na sila ay wala silang economic zone dahil matandang city na sila at maaring natatagpo ang mga lugar ay mga residential po ang kanilang karamihan, kaya mangyari ang kanilang proposal sa kanilang data center ay nandoon po sa mga residential area. Sa atin po mayroon po tayong nakakatatag na mga economic zone, doon po ilalagay ang ating pong Silica Hub, kaya hindi po ito sinasabing mga residential area. Ngayon po, magkaiba po ang ating pong pangangailangan dahil po doon sa US po, hindi na po nila kailangan maunlad na po sila. So, hindi po nila kailangan na maghangad pa sila na umunlad ang kanilang buhay kasi nandoon na sila sa taas. Wala na po silang hangarin, wala na po silang ambisyon. Hindi na po sila maghangad tulad sa atin, third world country, naghangad tayo na umunlad ang ating
income, naghahangad tayo ng ating mga anak ay mangyari mag-apply po sa mga company na maganda na international tulad nitong proposal, dahil tayo po ay karamihan sa atin ay nag-abroad upang maka-apply po doon sa ibang bansa, at tayo po ay mga designer doon, tayo ay mga engineer doon. Kaya po kapag nangyari po na mayroon po tayo ditong sariling factory tulad nitong napaka high class na AI hub, mangyari po, isipin po natin kung ang ating mga anak ay maka-employ doon ng iba po, mga manager, ang iba mga accountant, mga programmer, mga computer engineer, mga mechanical engineer man. So isipin po natin, napakalaking tulong po yan. So yung mga ganyang bagay, wala pong pagkahangad doon yung ibang bansa. Ngayon po, patungkol po sa supply ng minerals, tayo po ay nagsusupply po ng mga minerals, mga raw ore po sa China. Wala po tayong ibang masupplyan dahil sila po ngayon ang mga nagpapabricate ng mga AI. So anong nangyari? Binabarat lang po dahil siyempre wala naman tayong ibang opsyon na mapag-deliveran ng mga ating mga mineral kung saan tayo ay marami po sa ating bansa. Bago po tayo magpapatuloy, magpapakilala po muna tayo sa ating advocacy. Ang ating pong advocacy ay mga energy saving devices, may application sa sasakyan, sa motor at saka sa stove. Ito po yung ginawa ko sa aking sasakyan. Kinabitan ko po ng device upang mas matipid ito at maging maganda ang combustion ng makina. Sa ating device ay wala pong binago sa makina. Wala po tayong ginalaw kung ano man. Ang atin po ay tapping point. Gumawa lang po dito ng key at nakapasok po dito sa manifold. At simple lang po ang ating connection doon sa battery, positive, negative. Tapos naman, itong ating hydrogen generator, mayroon itong positive, negative sa likod. Tapos, yan ay i-connect natin sa battery. And then para mayroon tayong switch, mayroon tayong nilagay na relay. Dito tayo mag switch off and on. Tapos itong gas dito na ma-produce dito sa ating generator ay papunta doon sa T connection na ating ginawa doon sa loob doon sa manifold. Dito tayo, itong tubig na ito ay konti lang na tira at dadagdagan lang ito. Binubuksan lang naman itong takip dito at ilalagay yung ang kinabit ko sa aking sasakyan. Simpleng device, makakatipid ka at nakakatulong sa climate change kung saan yan po ang ating problema, kung saan marami tayong baha, nakakadami sa mga pananim, mga ari-arian at marami pang namatay na tamaan ng landslide. Kaya po simpleng bagay, malaking tulong po. Tuloy po tayo sa patungkol sa supply. Tayo po ang supplier, isa sa supplier sa buong mundo ng mga minerals para gamitin po dito sa mga AI production na ito. So dahil po wala po tayong ibang opsyon, nababarat po ang presyo. So tuloy lang po tayo kahit barat. Ngayon, kapag mayroon na po tayong sarili ditong factory para sa mga supplyan po nitong mga minerals po sa ating bansa, ngayon mayroon na pong kakompetensya or pwede pong magkaubusan po ng supply. Kaya pwede pong sasabihin, medyo nagkakaubusan po ng supply ngayon, pwede ba namin itaas ito? Kasi siyempre marami po ding nangangailangan pati sa ibang bansa. So pwede na pong maitaas ang presyo ng supply ng mga minerals dahil katulad nga ng ginagawa ng mga fuel company, dahil nga nagkakaubusan kaya tinaas hanggang ngayon. Hanggang liig na yung presyo kasi walang opsyon, walang mabilan. So, pwede pong tumaas na uli ang presyo ng mga minerals na ito kasi nga, sabihin natin, nagkaubusan ng supply. So, yan po ang advantage. So, maging maganda na ang labanan ng presyuhan ng mga minerals. Ngayon, patungkol po sa paraan po ng pagmimina, pwede po yan ma-improve. Kaya lang naman na palasubas po ang pagkagawa po or nagkakaroon ng maraming mga dumi or mga spillage ng mga wastage dahil nagpabaya po yung ating mga in charge. Hindi po nila tinicheck, hindi po nila binabantayan ang mga paraan na kung saan hindi po sumunod
sa tamang paraan kasi may nakalista na pong paraan paano pag-dispose, paano ang paraan ng tamang pagmimina dahil po sa korupsyon. Ngayon po, yan po ang babantayan upang nakakalbo o nabalahura yung ating nature, mayroon pong paraan yan. At ngayon, kahit po pag natapos na po na pagmiminahan yan, kung wala na pong minerals, pwede naman po taniman uli ng mga kahoy upang lumago uli ang kapaligiran. Yan lang po ang maging solusyon dyan. Ngayon po, patungkol po sa akitaan, dahil po ay pag-aari po ng bansa ang ating mga minerals, dapat po reviewin po ng ating mga mambabatas ang hatian, dahil kailangan po maging maganda po ang hatian ng gobyerno sa kitaan po, sa ganansya po nitong pagmimina, dahil pag-aari nga po itong sa ating bansa, kaya dapat po maganda po ang hatian ng kita dito. So, yan po mga kababayan ang solusyon bakit po gusto natin o papayag tayo na dito po magpapatuloy po ang plano ng pagtayo po nitong magandang business po, dahil po unang-una marami po tayong mga anak na promising, dahil matagalan po ang operasyon niya ito sa ating bansa, makikinabang po ang ating mga anak. Ngayon po, reviewin po, kailangan po ipapatupad po kung ano po yung batas ng Pilipinas patungkol po dito sa industrial na pagtatayo na ito, upang hindi po madihado ang ating bansa. At yan po, marami pong pakinabang kung sakaling maganda po nga ang pag-i-implement ng ating batas, kung saan po hindi po tayo maging dihado sa ating pong kalagayan patungkol sa operation dito po. Yan po mga kababayan, huwag po tayo kaagad tumatalon ng mga maling konklusyon kung saan kulang po sa informasyon. Yan po mga kababayan ang medyo maliwanag na picture o view patungkol po dito sa Paksil Kaham.